ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, na ikaw po ay aming papurihan. Ikaw, Panginoon, ay aming matanggilan sa lahat ito. Salamat, Panginoon, sa maghapon na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan. Marami kami kapaguran sa araw na ito, Panginoon. Pero salamat dahil may Diyos kami nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat mo sa amin, sa mga pagpapala mo sa amin, Panginoon, sa mga pagtugunan, sa lahat ng aming mga pananalangin. Din sa lahat, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin sa amin. Salamat, 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 Panginoon. Wala po kami magtaas sa iyo. Hindi ang aming taos-puso pasasalamat sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng katakilanan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang mga nasipungan niyo sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon, ng karumihan. Alam po namin, Panginoon, na lahat na ito ay hindi po namin ito may hinihingi sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpapasiyasa po kami, nagpapalinis po kami, Panginoon, ng aming puso sa oras na ito. Kami po, Panginoon, ay naroon yung maging, Panginoon, sa aming pakikinig na yung mga salita. Naroon, Panginoon, yung mga pagbabala na sa aming mga buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, na inalis niyo na yung mga hadlang na ito sa aming mga puso. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, at patuloy ka na nagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala sa iyo. Sa lahat ng aming mga pag-uulang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. At patuloy nga po, Panginoon, na ikaw ay aming pagpurihan, dadakilahin, Panginoon, sa oras na ito, sa pamagitan ng mga awitin, hinanda, Panginoon, ng aming leader sa oras na ito, sa buhay, Panginoon, Danilo, maging kay Pastor, Panginoon. Bigyan po sila, Panginoon, ng katanungan na nagmumula sa iyo sa mga awitin na kanila po hinanda. Ang mga awitin na ito na magbibigay, Panginoon, ng papuri, pasasalamat, at pagsamba sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, salamat, Panginoon, at maging sa mga salita mo na dadaloy sa buhay namin kapatid ng Diyos, Panginoon, Lord. Ngayon pa lamang, ihanda niyo po ang kanyang puso, Panginoon, ang kanyang mga labi sa mga salita mo na ito. Bibigay po ito ng kalakasan sa aming mga buhay espiritual. Naman po, Panginoon, ang aming mga harapin sa mundo ito, Panginoon, sa bawat araw na aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga ginagamit niyo na mga kapatid po namin, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng mga salita niyo sa buhay ng bawat isa. Salamat, salamat, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng higit na karunungan na nagmumula sa iyo sa oras na ito. Sa iyo po namin tinataas ang kanyang buhay. Na naman po, Panginoon, naranasan niya sa oras na ito. Kayo po, Panginoon, na nakakatalos nito. Dalangin po namin para sa kanyang karunungan, kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, kaya po maranasan. Salamat, salamat, Panginoon, maging sa aming mga pananalangin. Ngayon pa lamang, nandan niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon, sa mga dudulog po namin mga pananalangin mamaya. Pangunahan niyo po ang buhay ng kapatid na si Ate Belinda. Lord, sa po namin itinataas, at ngayon pa lamang, pinagpapasalamatan namin sa iyo ang lahat po, Panginoon, ng aming pananalangin mamaya. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin itinataas ang gabi ito. Naranasan po namin, Panginoon, yung katagumpayan sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin sa gabi ito. Lord, salamat. Dalan po namin, Panginoon, na narito ka sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang aming sasampahin, pupurihin, Panginoon, at dadakilain sa gabi ito. Maraming salamat po, Panginoon, ay ang katagumpayan ay amin na po maranasan sa gabi ito. Salamat po, Panginoon. Ito po aming samot na langit sa tanging kapangyarihan pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Yan sa magpapala gabi po sa bawat isa. Yes, the Lord is faithful. Amen. Pwede mo kami makinig yung tatalino. Yan. Hallelujah. And today na makabuti ko ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ba sa bawat araw na lumipas, hindi natin pwede masabi na walang ginawang mabuti ang Diyos. Sa bawat araw, meron at meron ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen ba?
Yan, naiiwan ko ba kayo na kailangan mo na yung katabi mo? Yan. Kailangan mo natin ang bawat isa. Ito sa mga bahay sa mga ngayon, kailangan mo natin ang bawat isa. Eh, maaaring dito natin sa nakilala or dahil kapalang natin sila kaya natin sa Panginoon. But the good thing about God, kagandahan po sa ating Panginoon Diyos, sabi niyo po sa Jeremiah 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Bago ka pa nabuo dyan sa tiyan ng magulang mo, kilala na po tayo ng Panginoon. Isn't it amazing na grabe Lord, no? Binubuo pala ako sa tiyan ng nanay mo, kilala mo na. Pwede mo pala kapanin si Lord? Hallelujah. And tumitin niyo po, sabi Lord, before you were born, I set you apart. Nililikha ka pala ng Panginoon sa loob ng siya ng nanay mo, kilala ka na. And bago ka isinilang sa mundo nito, sinet apart ka ng Panginoon. Meaning mga kapatid, alam ng Panginoon kung ano yung kinabukasan natin dito sa mundo nito. Amen po ba? Yes, even na dumaan tayo sa mga pagsubok, may mga hirapan sa buhay, but God promised us na meron siyang magandang plano sa buhay po natin. Amen po ba? Pagkakalaman natin sa Lord. Hallelujah. Napakabuti na natin ang Panginoon Diyos. At kaya malapit ka na siya ibigay ng kapuli at pagsamba. Pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. O Diyos sa buhay mo, kalalahan mo, ikakasan ko, ikaw ang nais mo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay mo. Ang kalalahan mo, ikakasan ko, ikaw ang nais mo. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y tatanggilain, walang sa'yong mahahabin, ang awit ko'y iyong tingin. Ilangit ang ating pagkaiban, sa tuwing kapiling ang puso mo'y kapag sa'yo'y sumasamba. Sige ako, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay mo. Ang kalalahan mo, ikalakasan ko, ikaw ang nais mo. Ang kailangan ko o Diyos sa buhay mo, ang kalalahan mo, kalakasan ko, ikaw ang nais mo. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yo'y naghahanapin, ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang ating darama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisita. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang ating darama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisita. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay mo. Ang kalalahan
sumisigla kapag sa'yo'y tumasa langit na aking kadarama. Sa pagkakita, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasama. Simula sa mga ito, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kalayapan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupigil. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala sa'yo'y mahihanapin. Ang langit ko'y iyong pipigil. Langit ang aking nadarama, sa pagkakita, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama, sa pagkakita, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasama. Kapag sa'yo'y sumasama. Kapag sa'yo'y tuloy nga po na nature na ng Panginoon ang pag-ibig mo. Ngayon, di ba? Sa matuloy kahit na bilang tao, may mga pagkukulang, mga pagkakamali, may mga pagkakasala na nagawa na sinasadya man o hindi. Pero salamat sa pamumuhay ng Panginoon dahil na kayo patawarin. Ngayon po ba, as long as ang daling puso natin ay lumapit sa Kanya at buong puso ko tayo pumili ng Panginoon. Napakabuli po na namin. Sa siyang kaibuti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, bigay niya'y patuloy na katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang bibigay kaya sa puso mo damdamin, tatapanan niya'y aking purihin. Nakita ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, pagmula pa sa mukha ng langit. Mundo'y magkulang pag-aasa hanggang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa siyang kaibuti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na naman sa
Dakila ka, O Diyos, tapat ka na buhay. Nagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang mamaasa hanggang lagi. Maging ang kawakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka na tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang mamaasa hanggang lagi. Maging ang kawakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong karapatan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka na tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang mamaasa hanggang lagi. Maging ang kawakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo alay sa amin, noon at Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Ikaw ay dakila. Ikaw mo, Bigay mo sa amin pagsambahan ng dakila. Salamat ang Diyos na aming pinagkaloob. Salamat Bigay mo ang dakila.
Lord, salamat po sa inyo pong kadakilaan sa buhay namin. Natuloy na hindi namin lubos na aming paliwanag kung gaano ka mabuti, kung gaano ka kadakila. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang mga nakaraan na kasi ito book of Isaiah. But yung Monday, nilito ako ng Panginoon na basahin yung book of Jeremiah. First chapter pa lang po nito. Sobra akong napaiyak sa Panginoon. Sabi nito, kailangan na bago ka pamalisin sa mundo nito. With that first call, nagkaroon ako ng assurance na whatever happens, ano man yung pagdadaanan ko, pagdadaanan ko ng isa, merong assurance na pinipray na hindi niya tayo ng mga pagkakalitan. At meron siyang pagkakalitan na nakahanap para sa atin. Basta mga kapatid, nandun yung ating puso sa pagsunod sa kanyang tulong. Lord, thank you sa mga salita mo na siya nagpapaalala sa akin na ikaw ay nandiyan kasama ng Diyos. Hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat mamamba sapagkat ikaw ay makapangyarihan at walang imposible po sa iyong nagpapalala ng Diyos. At sinabi mo po sa mga salita na naging handa kami sa mga darating na pagpapahalaga sa bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po Panginoon. Tunay nga po na without you, Lord, hindi ko namin kaya limakan sa buhay ng Lord Jesus. Because of you, kasama ka namin, kami po yung pagdadagupan, kami po yung palalakas ng Panginoon Diyos. At pagkakawalan ng kasiyahan, nalulunod po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Tunay na ikaw ay dakila. Dakilang yung kakapahan sa buhay ng Panginoon Diyos. At maglilingkod kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pong papuri at pinakataas sa pagsinta at pasasalamat sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Jesus. Amen. Sarap na magpuli sa Panginoon. Ha, grabe talaga yung revelasyon yan ba sa buhay ng bawat isa sa atin. Talagang, grabe, muskus pa ako. Sige po, buksan po natin ang ating pong Biblia sa unang Thessalonica 1, 2 hanggang 10. Yan, tayo po tayo, makikita po natin. First Thessalonica 1, 2 hanggang 10. Salit-salitan po natin basahin. Ako po muna. At yung pinakalas po ay sabay-sabay po tayo. Sige po, ako po muna. 2. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay kasama kayo sa aming mga dalangin. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakan
mula sa Espiritu Santo. A. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya, sa pamamagitan ninyo, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sabay-sabay po tayo sa 10. At maging tayo sa pagbabalik ng anak mula sa langit. Ito'y si Jesus kung hindi ng buhay na siya naman nabili para sa ating sa dagat ng Diyos. Minsan pa at tayo manalangin. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat po sa pagkabasa ng iba na salita. Tuloy nga po, Lord, na naririnig kami, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon Diyos. Tuloy nga, Lord, na ikaw ang siyang malagang kumilos sa aming po kalagitnaan. Kanina pa lang, ramdam na po namin ang iyong presence, Panginoon, sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos, kung gaano ka kumikilos, kung gaano ka makapangyarihan sa lahat. At tunay nga po, Lord, gamitin ko lamang ako mighty and effectively sa pagbahagi ng mga salita na ito, Panginoon. At sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon Diyos, dala po namin hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, ang masagalang habag mo sa buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, ang po namin ang tagumpay. In Jesus' name, Amen. Muli, basahin ko yung unang Thessalonica 1:3 at dito po mas nasaad yung kabutihan ng ating Panginoon. Sabi rito, inaalala namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa dahil sa inyong pananampalataya. Ang inyong pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig at inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ang aking pong babahagi sa mga oras na ito, ang pamagat ay ang pananampalataya na may gawa ay isang matibay na pundasyon. Amen po? Ayan. Talagang nakakatibay na pundasyon kung tayo po ay patuloy na nananampalataya ng may gawa sa ating Panginoon. Sabi makikita na ang lumanag ng Kristiyano ay patuloy na nagsisikap na maabot ang pananampalataya may gawa na nais ng Diyos. Sabi maaaring hindi kasihan ng Diyos kung ikaw ay may pananampalataya pero walang gawa. O di kaya may gawa pero wala naman po pananampalataya. May tatlong palatandaan, may gawa na may tatlong palatandaan ng pananampalataya na may gawa na makikita raw sa ating pong binasa sa 1 Thessalonica 1:3-10. Sabi rito, ang una, kagalakan sa kabila ng kahirapan. Sino po nakakaranas ng kahirapan? Huwag po natin isipin na ito ay damo. Dapat po mabuo sa ating puso, higit sa lahat, maging sa ating isipan, na ito ay dapat napupuno tayo ng kagalakan. Yan, may mga malusog tayong pananampalataya, hindi po ba doon? Kung nagahari sa atin ang kagalakan, sa kabila ng mga katakot na hirap, ang tunay na malalim na kagalakan ay hindi nangyayari habang ikaw ay nasa iba't ibang mga lugar o nagpapakasarap sa buhay. Totoo po, di ba? Hindi po yun yung tunay na kagalakan. Habang palaki ng palaki ang iyong mga negosyo o habang pataas ng pataas ang iyong posisyon na nararanasan. Totoo, hindi yun ang tunay na kagalakan. Ang tunay na kagalakan ay nangyayari sa gitna ng mga problema. Kabiguan, pagkakasakit at maging kamatayan. Ang kagalakan ay ang malalim at tahimik na pagtitiwala na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Naniniwala po ba tayo? Yan, tandaan po natin, lahat po ng nararanasan natin sa ating mga buhay, lahat yan nakikita ng ating Panginoon Diyos. Kanina lang po, na nabanggit po ng ating worship leader na talagang bago pa lang tayo, nasa sinapunan pa lang tayo, buuin ng ating Panginoon Diyos sa ating mga magulang sa tiyanan. Kilala na tayo ng Panginoon Diyos. Alam niya na ano yung pwedeng mangyari kung maranasan natin. Yan. Ayon sa talata kanina sa 6,
Amen? Dapat namumuhay tayo na nakikita sa ating pong pagkatao. Kung halimbawa, Kristiyano ka, nananampalataya ka sa Panginoon Diyos. Yan, totoo ba? Dapat nakikita sa buong pagkatao mo eh. Dapat nandun ka sa isang lugar na magulo, pero ikaw ay nakaseparate. Di ba? Hiwalay ka sa magulong pamumuhay na nandun ka na alam mo, nananampalataya ka sa Panginoon Diyos. Meron kang Diyos, namumuhay ka na ayon sa ating Panginoon Diyos. Yan. Palaging nakasama ang pananampalataya may gawa. Pangalawa, binabago ang ating buhay ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sino po ba yung nagbabasa ng Biblia? Amen. Di ba dapat pag nagbabasa tayo, wag lang po tayo basta nagbabasa. Amen? Dapat nandun po lagi yung nananalangin tayo na kasiyahan tayo ng Panginoon Diyos na maunawaan natin yung binabasa po natin. Kasi one time, meron pong nag-share po sa akin. Sabi niya, hindi niya rin maintindihan ang ibig sabihin dun sa nilalaman ng Biblia. Sabi ko, alam mo, ang Biblia kasi ay makapangyarihan sa lahat. Hindi siya basta-basta maunawaan ng isang normal lang na tao. Dapat nananalangin ka muna bago mo siya basahin. Ipinawa sa iyo ng Panginoon Diyos kung ano yung nilalaman ng binabasa mo. Yan. Sabi dito, kung tayo ay pananampalataya ng may gawa, tayo binabago ng salita ng Diyos. Sabi sa verse 7, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid. Mawawala ng kabuluhan ang pakikinig natin ng sermon at pagbabasa ng Biblia kung walang nangyayaring pagbabago sa ating buhay. Kaya may mga pagkakataon ang salita ng Diyos ay susugat sa ating damdamin, hindi para tayo saktan, kundi para tayo ay baguhin o hubugin. Yan, minsan diba nakakaranas tayo ng mga ouch, diba? Ang sakit. Pero hindi ibig sabihin para sa iyo yun, kundi may sinasabi ang Panginoon sa buhay. Hindi para, hindi na ako magsisimba dyan kasi tinuro ako or yung salita na yun sa akin eh. Nasaktan ako eh. Yung gano'n. Pero hindi po dapat natin yung maranasan, kundi i-claim natin na totoo para sa atin yun. I-claim natin. Kasi mahal tayo ng Panginoon Diyos eh. Ama natin siya. Isipin natin na kung yung tatay nga, yung nanay nga, di ba? Talagang ganun sila kahigpit sa kanilang mga anak. Para sa kanilang paglaki, nakikita yung gaano dapat hubugin ang kanilang mga anak. Gayun din ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kung nakakaranas tayo ng mga nasasaktan yung ating damdamin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos, alinin natin na para sa atin yun at damhin natin na ang Diyos ang para huhubog sa ating kung mga sarili. Yan. Pangatlo, wala na tayong Diyos-Diyosan. Di ba? Wala na tayong Diyos-Diyosan. Meron pa ba tayong mga Diyos-Diyosan? Yan. Kung may pananampalataya ng may gawa, wala na tayong mga Diyos-Diyosan. Ano mang bagay na pinahalagan natin ng higit sa Diyos-Diyosan? O halimbawa, hanap buhay, negosyo, asawa, kaibigan, ano pa, yung mga pinagkakaabalahan natin na mas binibigyan natin ng time, mas maraming panahon, yung mga pinagkakaabalahan natin, ito ay tinatawag lang ng mga Diyos-Diyosan. Dapat wala na sa atin yan. Dahil mas priority dapat natin ang ating Panginoon Diyos. Kagaya ngayon, salamat sa buhay ng bawat isa. Unang sa lahat, salamat sa Panginoon. Kasi na kahit sa oras na ito na dapat nagpapahinga na po tayo, dapat natutulog na tayo, o nanonood na tayo ng mga telenovela, ganyan. Pero ano yung ginawa natin, di ba? Ano na natin ang Panginoon Diyos? Sobrang, ano mo po, yung kagalakan ng Panginoon
Maaari bang gusto ko ba natin mangyari o maranasan natin ito na subukin tayo ng ating Panginoon Diyos bago tayo maliwanagan na dapat siya yung priority natin sa ating mga buhay. Amen po? Yan, may isa pang mga Diyos-Diyos sa naluhang mapangan. Ito po yung ating mga sarili. Yan, kung gaano po daw natin ito na pinapahalaga ng ating mga sarili. Kapag sobrang nagpapahalaga natin ito, yan, ginagawa natin daw itong mga Diyos-Diyosan. Yan, tawag doon, parang habang nag-aaral po ako ng mga salita ng ating Panginoon, kahit na paulit-ulit po natin itong pinabasa, palaging meron siyang tinuturo sa buhay ng bawat isa sa atin yan. Kung tayo may pananampalatayang may gawa, yan, nananatili ang ating kagalakan sa lahat ng panahon at sa anumang panahon. Ang kagalakan ng isang tunay na mananampalataya ay hindi pa na panahon lang. Sabi, kundi sa lahat ng panahon. Nagkakaroon ng nakikitang magbabago sa ating buhay sa pamamagitan ng mabubuti nating mga gawa. Kung walang mabuting gawa, patay at walang matibay ang ating pananampalataya. Tulad ng sinabi ni Santiago, wala na tayong Diyos-Diyosan kung si Jesus na ang ating sentro ng ating buhay. At hindi na ang sino pa man o maging ang ating mga sarili. Amen po? Yan. Wala na sa ating mga bagay na or excuse, di ba? Kung hindi naman ito mahalaga, kung patuloy po tayo maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yan. Marami po mga tayong nararanasan ng mga sitwasyon, iba-iba nga lang po. Pero, yung din po nun, ang nais ng Panginoon Diyos, manampalataya tayo sa Kanya ng may gawa. Amen po. Dahil ito yung nagsasabi na talagang nagpapatibay sa ating pong pananampalataya para sa Kanya. Yan po. Yun lamang po sa Diyos po ang lahat ng Pablo. Ayan, para po sa ating pananalangin or sa prayer partners, sinasabi mo sa Jeremiah 33:3, kung lalapit ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ayan, sa paglapit po natin sa Panginoon, sa pananalangin natin sa Kanya, doon pa lang, may itinuturo na siya. Kasi di ba, sabi nga po doon, kung mananalangin ka sa akin, kung lalapit ka sa akin, tutugunin kita. Nandun na yung word na tutugunin. And then, itinuturo sa atin, andun na rin na tinuturuan niya tayo maghintay. And number 2, tinuturuan niya tayo maging matyaga sa pananalangin. And sa gabi po na ito, hayaan po natin maramdaman ng ating magiging ka-prayer partner yung panalangin natin para sa kanila. Sige po, baitos na lang po tayo sa yun po, sa pananalangin. Partner na lang po. Yan, sige po, muli po tayo manalangin. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabi ito. Maging sa aming naging panalangin ng Panginoon, lalo tigit sa aming mga naging ka-prayer partner, Panginoon, sa gabi nito. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa, and pagpapala na rin po sa bawat isang nandirito, Panginoon. Salamat po sa mga salitang aming narinig, and sa mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. Maging sa amin pong pagkakaloob sa gabi nito, pagpalain niyo nga po ang mga kamay na magkakaloob at magbibigay sa gabi nito. Pakabasbasan niyo nga po
mas magamit pa po ito sa dito po sa inyong bahay-sambahan at sa ikalalago po ng gawain dito po sa bayan ng Dinoy. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ng papuling palakpak ang Panginoon sa Lord sa katigasan at pagtuloy ng Panginoon sa ating Amen? Yan, sige po, po tayo sa ating mga announcement. And for this coming, tomorrow po, magkakaroon po ng practice ang ating praise and worship team para naman po sa gawain na Pray Mouse of Heart sa data po na June 15, Saturday po yun. Bigyan po natin ng papuling palakpak ang ating Panginoon. And siguro po, isama po natin sa panalangin sa ating devotion ating pong gawain dito po by this coming Saturday po. Yan. Taas nga po kamay ng ating mga karanayan. Yan. Nakahanda po kayo sa inyong sayaw. Ayan. So, isang kagalakan po na tayo po yung magiging host po ng gawain po na ito. Papuri po sa ating Panginoon Diyos. And let's support po sa gawain po ito. And for our announcement, yan, para po sa praise and worship team, yan, check na lang po yung schedule ng ating practice for this coming Saturday po. Check na lang po yung GC natin. Sa vision po, may gawain po ba? Ayun, yung Saturday lang talaga. So, praise and worship team, may meeting ba? Ay, sa meron. Yan, sige po, muli po, palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. And sige po, i-close po tayo yung pasok sa pangalan. Yes, sige po tayo po yung dumulog sa Panginoon sa ating pong pangbukas na panalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung ikaw po Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming pong naranasan ngayong gabi po na ito sa aming pong prayer worship. Salamat po Panginoon sa inyong pagmulgog, sa inyong presensya po Panginoon na pinaparanas niyo po sa aming pong kalagitnaan. At salamat din po Panginoon sa inyong mga salita na aming pong narinig, nabasa po Panginoon. Nawa maging matagumpay ng bawat isa po sa amin sa gabi po na ito. Ikaw po siya patuloy na magbibigay po sa amin palagi ng kasabikan na sa mga ganitong gawain po Panginoon. Kami po kaya nakikiisa po Panginoon, nakikigalang po Panginoon at patuloy na nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po Panginoon, patuloy Lord na sa iyo po namin patuloy na pinag-pasalamat po Panginoon yung lahat ng aming po mga ginagawa po Panginoon sa aming po mga gawain po na ito. Alam po namin na yung lahat ng aming din po mga pinanalangin, maging prayer item man ito o maging aming po mga personal na prayer request. Lord, salamat po Panginoon sa katunggulan at patuloy niyo po ipagkakaloob sa bawat isa po sa amin sa inyong takdang panahon, sa inyong takdang mga layunin sa aming po mga buhay. Salamat po Panginoon sa mga katunggulan po na ito. Salamat po, salamat at maging sa amin po mga nalalapit na gawain, lalo na po Panginoon, sa darating pong Sabado po Panginoon, sa Pray Months at Heart po Panginoon. Lord, dalangin po namin yung mga nanay sa buong mga iglesia po Panginoon na aming po mga naimbitahan, na dadalo po Panginoon sa lugar po na ito. Ngayon pa lang po Panginoon, na patuloy Lord na ihanda niyo lang po yung kanilang po mga puso, yung kanilang po mga isipan po Panginoon, at andun din po yung kanilang po excitement po Panginoon para po sa pagdalo sa araw po ng Sabado. At magiging mga gagamitin niyo po ng mga tagapagsalita po Panginoon sa gawain po na ito, na manggagaling pa po sa lugar po ng Manila po Panginoon. Patuloy Lord, nasamahan niyo po sila sa kanilang pagdako sa lugar po na ito. At hindi po namin po Panginoon, mga kagandahan din po ng panahon sa araw po ng Sabado, patuloy po namin marunasan na sa ganun po palagi yung patuloy na hindi po magiging sagabal po Panginoon yung samahan ng panahon. Kaya naman sa iyo po namin ito pinagkakatiwala
na ikaw po ay isang patuloy na sasama po, Panginoon, at mag-iingat sa bawat isa po na dadalo sa gawain po na ito po, Panginoon. At maging sa amin po nananapiti po na Bigation Bible School, tunay nga po, Panginoon, na samahan niyo rin po yung aming po mga nag-commit, Panginoon, ng mga BBS teachers, Panginoon, mga volunteers po, Panginoon, mga mangalap ng mga bata, mga kabataan po, Panginoon, na magiging estudyante po namin sa darating pong Application Bible School. Natin rin po, magiging mga nalalapit po na workshop, seminar po, Panginoon, sa darating po June 17. Patuloy, Lord, na gamitin niyo po yung mga tao, ng mga magpapacilitate din po sa gawain po na ito, maturuan yung lahat ng aming po mga volunteers na tutulong po, Panginoon, sa nasabing Application Bible School po na ito. Salamat po, Panginoon. Ang po namin yung tagumpay ng lahat ng aming po mga pinaplano po, Panginoon, mga gawain po, Panginoon, sa aming po Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Salamat po at maging sa amin po pansamantalang pag-iwain po namin. Dalangin po namin po, Panginoon, ang inyong pagsama, pag-iingat ay patuloy po namin marunasan na sa aming po ay makarating sa aming po mga tahanan ng ligtas at datanggin po namin ang aming po mga mahal sa buhay na naroon din po yung galak sa aming po mga puso. Salamat po, Panginoon. Ang po namin ang tagumpay ng gabi po na ito at ikaw po isang patuloy na sasama mag-iingat sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Naway taglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pagsama na sa itong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.